Kapag matagumpay na naitatag ang pundasyon para sa immortalidad, isang gintong marka ang lilitaw sa noo, magkakaroon ng tanda mula sa langit. Ito ay eksaktong katulad ng kidlat na pagsubok at ng pintuan ng mga immortal na inilalarawan sa mga aklat. Anthony, hindi nga ako nilinlang. Immortal. Narito ka ba upang akayin ako sa landas ng immortalidad? Ako ang pinuno ng Mist Valley Sect. Matthew Sterling, Teglay Mo ang Primal Spirit Root. Sa pag-anip mo lamang sa aking Mist Valley Sect, Maaari mong baguhin ang iyong kapalaran laban sa tadhana at makamit ang pag-akyat sa langit. oo, payag akong sumali. Poong immortal, akayin ninyo ako sa landas. Bibigyan kita ng 2 araw upang ayusin ang iyong mga bagay-bagay sa mundo. Pagkatapos, sumunod ka sa akin papunta sa bundok. Salamat po, ako ay gagawin ito kaagad. Sine? Cut. Tapos na. Pansin sa lahat ng departamento, para sa eksena ng Spirit Springs, bukas, palitan ang lahat ng asul na LED lights. Yung pulang gamit kahapon, mukhang dugo sa kamera. Lighting crew, kulang sa spiritual energy. Paiyakin ninyo, okay? Magaling ang trabaho ngayon, mga kasama. Pyrotechnics, mga bobo ba kayo? Ha? Yung mga mini-explosives, sobrang lakas. Alam nyo ba muntik na kayong maging sanhi ng aksidente? Kung hindi nyo kaya ang trabaho, umalis kayo. Maging mas listo kayo sa susunod. Hoy, ibaba niyo ako. Hello, Anthony. Ang kapatid mo ay nahuli sa bitag. Tuturuan ko siya ng meditation bukas. Walang problema. Isang geek na tulad niya na mahilig sa mga fantasy novel ay talagang maluloko. May talento nga talaga ako sa cultivation. Matagumpay ko nang na-establish ang aking pundasyon at ako'y pinili ng isang Immortal Master. Sabi ng Immortal Master, dadalhin niya ako sa Gate of the Immortals para magsanay. Talaga? Subukan mo agad kung magigising mo si tatay. Si Gusto kong gumawa ng isang panlolo kong pang-immortal para sa kapatid ko. Kailangang walang butas. Magbigay ka ng presyo. Anthony, kailangan ko lang ng 5. Kailangan ko lang ng 3 milyon. Ginagarantiya kong walang butas. Gagawin kong tunay na maniwala siya na siya'y nagiging immortal. Oo. Ipagkakatiwala ko na ito sa'yo. Ang tanga talaga. Pero mas mabuting ang ganito. Kung hindi siya ganoon kadaling maniwala, paano ko siya mapapalayo sa pamilyang negosyo? Paano ako magkakaroon ng pagkakataon na makontrol ang pamilya Sterling at unti-unting kunin ang lahat ng ari-arian? nabigo na naman. Mukhang ang aking antas ng pagsasanay ay masyado pang mahina. Matthew, dahil mayroon kang ganitong kapalaran, dapat mong sulitin ito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako na sa iyong talento, malapit ka nang umabot sa yugto ng nascent soul. Totoo, Anyway, si tatay, 3 taon nang nasa koma. Sa'yo namang humahawak sa mga gawain sa kumpanya at nagpapanatili ng lahat. Hindi naman nagmamadali. Pero huwag kang mag-alala. Habang ako'y nasa bundok, sa gabay ng Immortal Master, magpapakahirap ako sa pagsasanay at babalik agad. Matthew, huwag kang mag-alala at umalis ka na lang. Ako na ang bahala sa lahat sa kumpanya. Ang ating mga ari-arian sa Sterling Corporation, aalagaan ko ng mabuti ang mga iyon para sa'yo. Halika, ihahatid kita. Anthony, salamat sa lahat. Tara na. Hindi ba't may malubhang sakit si Mr. Sterling? 3 taon na siyang nasa koma? Teka,
Paano biglang bumuti ang kanyang kulay? Dr. Martin! Dr. Martin! Bilisan mo! May himalang medikal na nangyari! Malapit nang dumating ang tanga kong kapatid para sumali sa sekta. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Mabuti. Oo nga pala. Yung Disciple Code of Conduct na pinamemorize ko sa mga extra. Matino ba ang pag-aaral nila? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Bawat isa sa mga extra ay ako mismo ang pumili. Napakagaling ng kanilang pag-arte. Magiging isang ganap na immersive na karanasan sa cultivation. Wala siyang kahit katiting na pagdududa. Hahaha, hoy! Hoy, hoy! Makinig ang lahat ng departamento. Nandyan na siya. Maghanda. Tay, totoo bang manloloko tayo sa kanila? Parang kasi, May utang tayong 800,000. Nangako ang Ginoo ng bahay. Ibibigay niya sa atin. pero Sige, sige. Tumahimik ka. Sige, makinig kayong lahat. Pagdating ni Matthew Sterling, sumunod kayo sa script. Huwag magpakita ng kahinaan. Kapag nagkamali kayo, babawasan ko ang sahod ninyo. Naiintindihan? Naiintindihan. Sandali. Bakit nasa GPS ng ride-hailing app ang Gate of the Immortals Mountain? Nakasave pa. Dapat ba ay nasa gitna ng kawalan? Sa loob ng ilang liblib na gubat? Huwag ninyo siyang bigyan ng oras para mag-isip. 3, 2, 1, simula. Props. Dalhin ang kulog. Lightning Tribulation, yan. Malapit nang umakyat si Sir Franklin. Wow. Gulo. Sakto lang ang dating mo. Ngayon, may isang alagad ng ating sekta ang aakyat. Basta magsipag ka sa iyong pagsasanay, magiging katulad mo rin siya balang araw. Ako ang may hawak ng aking kapalaran, hindi ang langit. Wow. Paalam sa iyong pag-akyat, kuya. Totoo palang umaakyat talaga kapag nag-training. Kung magsisipag ako at magtatagumpay sa aking pagsasanay, hindi lang ang paggaling ng aking ama, maaari ko pang dalhin ang buong pamilya ko para manirahan sa kaharian ng mga immortal. Posible iyon. Siyempre, sa iyong talento, basta sumali ka sa aming Mistvale Sect. Mga simpleng bagay lang ang mga iyan. Ako, si Matthew Sterling, nais sumali sa sekta. Sundin ko ang mga utos ng pinuno ng sekta mula ngayon. Tumayo ka. Kapag nainom mo na ang tsaa ng pag-aaral na ito, ikaw ay magiging isang Mistvale Sect panloob na alagad. Magaling ka naman pala. Oh! Tara na, kamera. Kunin mo ang tasa ng tasa. I-zoom in. Hoy, buwisit. May ad sa tasa. Huwag mong hayaang makuha niya ang tasa. Anong problema? Ang tiyang ito ay ang lihim na tiyang pampalinis ng puso ng ating sekta. Dapat itong ibabad sa tubig mula sa bukal ng espiritu sa loob ng 49 na araw bago ito mainom. Paano mo nagawa na gumamit ng ganoong karaniwang sisidlan para dito? Alisin mo yan. Pasensya na po. Nakalimutan ko na si kuya ay gumagamit ng kopa ng mistikong lambak. Sandali. Matthew, bilang mga cultivator, hindi tayo dapat mag-alala sa maliliit na bagay. Ang pagwawaksi sa mga nakakapagod na mundo'y tuntunin. Ang unang aralin na itinuturo ko sa iyo, naiintindihan mo ba? Ganun pala. Ang ibig sabihin ninyo, guro, ay na tayong mga immortal ay dapat nasa ibabaw ng mga alalahanin ng mundo. Hindi tayo dapat mahumaling sa anyo ng mga bagay, kundi magtuon sa ating panloob na sarili at sa pagtuklas ng katotohanan. Eksakto. Nakikita kong mayroon kang malaking potensyal. Mula ngayon, ang iyong ate ang mamumuno sa iyong pagsasanay. Bukas, dadalhin ka niya sa bukal ng espiritu para sa iyong paglilinis. Buti na lang at nailigtas ni Franklin ang sitwasyon. Ayos lang. Muntik na yun. Tama, tama. Ate, Hindi masama. Helen,
Wow, Si Helen, ang banal na dalaga ng ating sekta. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Madalas siyang magmuni-muni sa bukal ng espiritu. Mula ngayon, siya ang gagabay sa iyo sa iyong landas tungo sa immortalidad. ate. Ayos ka lang ba? Nang gamitin ko ang hakbang niebe na walang bakas kanina, ang mga dumi ng mundo ay nakagambala sa aking mga ugat ng espiritu. Pero ate, kumikinang ang alahas mo. Ito ang Spirit Attracting Bracelet, isang lihim na kayamanan ng ating sekta. Ito'y nangongolekta ng espiritual na enerhiya ng San Sinukob. Tumigil ka sa pagsasalita. Sumunod ka sa akin. Kuro, Pasensya na. Anong ginagawa mo? Sino ang nagutos sa iyo na maglagay ng smartwatch sa bida? Ha? Pwede bang mag-focus ka? ito ba ang maalamat na Spirit Springs? Oh, Teka, pero parang hindi ko naramdaman ang masaganang espiritual na enerhiya. iyon ay dahil hindi mo pa nahahalata ang pulso ng espiritu. Mag-focus ka lang sa iyong pagsasanay dito. Kapag nagtagumpay ka na, natural mong mararamdaman ito. Naiintindihan ko. Salamat po, Binibini. Tama. Hindi masama. Kahit may ilang aberya, maayos naman ang takbo sa kabuuan. Opo, Ginoo, ipagpatuloy mo lang. Panatilihin mong magsanay ang kapatid ko dito sa bundok. Pagsasanay. Habang ako'y babalik at ililipat ang mga ari-arian. Huwag kang mag-alala, young master. Nasa tamang landas na ang lahat ngayon. Basta't susundin natin ang script, walang magkakamali. Tama. Dahan-dahan, young master! Binibini. Ano iyon? Ang usok mula sa Spirit Springs ay hindi sapat na puti. Ayon sa mga libro, ang enerhiya ng Spirit Springs ay dapat na may teksturang parang gatas. Well, nagtatagal ang pagtitipon ng enerhiya. Hindi pa oras para ang enerhiya ay nasa rurok nito. Maghintay ka lang ng kaunti. Dagdagan ng gatas. Props department, magdagdag ng gatas ngayon. Bilisan mo! Ang usok ay naging kulay gatas. Mukhang ngayon ang pinakamalakas na enerhiya. Binibini? Ano na naman ang problema? Ano ang nangyayari? Walang hangin. Bakit ang bilis mawala ng dry ice? Binibini. Pakiramdam ko lahat ng enerhiya sa paligid ay naabsorb na ng katawan ko. Hoy! Nawawala na ang dry ice. Dagdagan ng lakas. Ngayon na. Kailangan natin ng mas maraming usok. Kung hindi, mahahalata tayo. Paano nasira ang dry ice machine? Nako, ano ba yan? Gamitin ang mist system bilang backup. Bilisan mo. Paano nasira ang makina? Ma'am, parang narinig ko ang dagundong ng isang makina. Nasa ilalim mismo ng ating mga paa. Ah, ito ay ang tanda ng pagsasama ng lupa at apoy. Ang Spirit Springs ay konektado sa naglalagablab na sentro ng lupa. Tanging ang mga may malinaw na isip ang makakarinig nito. Ah, ganun ba? Ma'am, naiintindihan ko na ngayon. Mabuti naman at naiintindihan mo. Ma'am. Kagabi, talagang pakiramdam ko ay may naunawaan ako na mayroon. Pero bakit ngayon? Wala akong nararamdamang pagbabago. Ang cultivation ay tungkol sa unti-unting pag-unlad. Hindi ganon kadali ang magtagumpay. Kailangan mong unti-unting itatag ang iyong pundasyon. Tara na! Ngayong araw, dadalhin kita para mag-practice ng ibang bagay. See ya.
Matthew, kumusta ang pagsasanay mo kahapon? Guro, wala akong naging pag-unlad. Wala talaga. Normal lang yan. Tangang tulad mo lang ang maniniwala na totoo ang pagsasanay na ito. Ang landas ng pagsasanay ay nangangailangan ng focus sa mga batayan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ngayong araw, ipapaturuan ka ni Ma'am ng bagong spell. Bagong spell? Paglilipad sa tabak. Paglilipad sa tabak? Naalala ko, ang mga kronika ng pagsasanay ng Taiksu Kabanata 39, Section 4, ay nagsasabi na kahanga-hanga ang paglilipad sa tabak. Gusto kong matutunan. Gusto kong matutunan. Helen, Ang susi sa paglilipad sa tabak ay gabayan ang iyong enerhiya gamit ang iyong espiritu at gamitin ang enerhiyang iyon para kontrolin ang tabak. Dapat mo munang buuin ang hand seal. Idikit ang iyong hinlalaki sa iyong palasingsingan sa ikatlong kasukasuan. Ibaba ang iyong enerhiya sa iyong core. Isipin mong may kaluluwa ang tabak. Iugnay ang iyong isip dito. Parang hawak ang manibela. Hindi. Parang ang tassel ng tabak na pumapatay sa demonyo sa mga kronika ng pagsasanay ng Taiksu. At pagkatapos, teleprompte. Ang pagtuturo. bahagyang ibaluktot ang iyong mga siko. Panatilihing sabay ang iyong core at mga binti. Ito ang snow treader technique na tumutugma sa hand seal. Kapag lumabas na ang tabak Rivermore County, ay yayanig. Handa ka na ba? Panoorin mo ang mga galaw ni Helen. Maging handa sa paghila ng tabak at pag-alis. Naiintindihan ko, Guro. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito gawin. Siya. Hilahin. Wow. Ang galing. Halika, ikaw naman ang sumubok. Ako? Hinlalaki sa ikatlong kasukasuan ng palasingsingan. Ibaba ang enerhiya sa core. Isipin mong may kaluluwa ang tabak. Nakakonekta sa aking isip. Mga siko ay bahagyang nakabaluktot. Panatilihing sabay ang iyong core at mga binti. Tumayo ka. Tumayo ka. Umangat ka. Para sa akin. Huwag magmadali. Ang unang hakbang ay magkaroon ng pakiramdam sa espada. Magsanay ka ng 8 o 10 taon. At natural kang magtatagumpay. Ganoon katagal? Hindi makapaghintay ang tatay ko ng ganoon katagal. Kitang-kita, parang napakadali lang para kay ma'am. Ang dali-dali lang. Guro, wala ba talaga akong talento? Sa tingin ko baka umuwi na lang ako at manahin ang negosyo ng pamilya. Hindi pwede. Kung titigil sa pagsasanay ang tangang ito, hindi ba siya babalik at lalaban sa pangalawang binata para sa mana? Panatilihin siya. Panatilihin siya. Nakalimutan mo na ba ang iyong orihinal na layunin? Bukod sa landas ng immortalidad, ano pa ang magagawa mo kapag umalis ka? Ano ang mayroon ka? Ano ka? Kung uuwi ako, maaari ko pa ring manahin ang 12-12 ng mga ari-arian, daan-daang mga kumpanya, at daan-daang milyon sa cash. Paano kung ganito? Subukan mo ulit. Baka gumana ito. Subukan mo ulit. Oo. Direktor, makisama ka muna sa bata. Sumabay ka na lang muna. Subukan mo. Baka ikaw ay magtagumpay. Gawin mo lang ang makakaya mo. Siya, susubukan ko ulit. Umangat ka. Hilahin. Gumana nga. Oh, nakita mo? Hindi ba gumana lang? May talento ka nga pala. Huwag kang madaling sumuko sa sarili mo. Halina, estudyante, naghanda ako ng ilang espiritong bigas para sa'yo. Salamat, Guro. Mauna na po kayo, ma'am.
Noong nakaraan, nag-ensayo ka sa Spirit Springs. Naging mabunga naman. Ngayong pagkakataon, dapat kang magpatuloy ng pagsasanay sa Spirit Springs. Anyway, aalis muna si ate. Naiintindihan ko. Ngayong pagkakataon, hindi na dapat may mga sorpresa pa. Tingnan mo itong tanga. Seryoso pala siyang nag-eehersisyo. Kung ganito lang ang paraan para makapag-cultivate ng spiritual energy, walang kwenta na ang siyensya. Nasira ang dry ice machine. Ano? Ate, parang nararamdaman ko na ang spiritual pulse ko ngayon. Direk, pag-usapan natin ang mga eksena bukas. Anong tinitingnan mo? Anong nangyayari? Hindi ba't ito yung manual na binili natin sa isang tiangge sa halagang $9 at 70 sentimo? Ang Tai Shu Jue? Bakit ito kumikinang? Anong nangyayari sa napakalaking ginintuang katawan tao sa likuran niya? Wala ito sa script. Sabihin mo sa akin, may isa ba sa inyo ang naglagay nito ng palihim sa eksena? Ilaw, ang team mo ba ang nagbukas ng mga special effects light? Hindi. Cool white light ang gamit sa eksena ng Spirit Springs. Mga ilaw na LED. 30 watts lang yan. Talagang hindi yan makakapag-produce ng gintong liwanag na ito. Hoy, Director, tingnan mo. Kumikinang ang gintong selyo sa dibdib niya. Siguro makeup yan. Sobra ang ginamit nilang gold powder na kaskas. Makeup. Ang team mo ba ay naglagay ng fluorescent material sa gintong selyo? Wala kaming kasalanan, Director. Regular lang ang ginamit namin. Gold foil stickers. Binili online. 10 piso lang. Sino ngayon ang makakapagsabi sa akin kung ano talaga ang nangyayari? Sinasabi ko sa iyo, Director. Sandali lang. Huwag kang magmadali. Tingnan mo ito. Landas sa Immortalidad. Kabanata 37. Pagpapagising sa ugat ng espiritu. Tingnan mo ang nakasulat dito. Sipsipin ang liwanag at hamog. Tipunin ang enerhiya sa isang bahay uod. Lilitaw ang pagpapakita. Imposible. Naisip kaya niya ang isang bagay na mystical ng mag-isa. Tang, siya, at ikaw rin. Di mo ba alam kung paano gumagana ang mga nobela? Kung napakatalino mo, ikaw ang magsabi sa akin ano ang nangyayari. Direktor, baka noong nagtetest kami kahapon, naiwan naming nakabukas ang mga maliwanag na puting ilaw. Nag-cause ito ng reflection sa tubig ng Spirit Springs. Talagang hindi ito spiritual energy. Akala ko na. Oo. Paano makakapag-cultivate ng immortalidad ang isang mortal? Siguro problema sa ilaw ng equipment, di ba? Tama. Tama. Hoy, tingnan mo tong bata. Tingnan mo ang pose niya. Eksakto tulad ng nasa libro. Ginagamit talaga nitong tang, ang libro, bilang manual. Sige, okay. Sige. Bilisan mo at ipagpatuloy ni Helen ang pagtuturo sa kanya ng mga peking technique. Tapos, ipagpatuloy lang siya ng 3 buwan. Kapag natapos na ng second young master ang pag-transfer ng mana, i-expose ang scam. Paalisin agad siya sa bundok. Nakuha mo? May nakadikit ba sa mukha ko? Wala naman. Matthew, hindi ba sa tingin mo na habang nagsasanay, may kakaiba? Kakaiba? Hindi naman. Sa tingin ko, ayos na ayos. Malaki na ang nadagdag sa lakas ko nitong mga nakaraang araw. Paano naman hindi? Masyado kang nagpupursige sa pagsasanay kaya nga nagkaroon ka ng avatar. Kahit epekto lang ng ilaw iyon, nakakatakot pa rin, okay? Pero kung may sasabihin akong kakaiba, sasabihin kong sa loob ng Spirit Springs, may mainit na agos na nanggagaling sa aking mga binti. At sa mainit na agos na iyon, may bahid ng amoy ng gatas. Natural na bahagi iyon ng Spirit Springs, ang esensya ng gatas ng lupa. Napakapampalusog. Ganun pala. Mga taga-ilaw, lahat, mag-ingat ngayon. Ano ba nangyari nung nakaraan?
Rips, tingnan ninyo kung ano ang nangyayari. Huwag ninyong patagalin ang shooting. Nagsushoot tayo dito? Ano ba ito? Huwag ninyong isipin na hindi namin kayo mahahanap dahil nagtatago kayo sa bundok. Nasaan si Franklin Porter? Sabihin mo sa kanyang lumabas dito. Kung hindi siya magbabayad ngayon, guguluhin namin ang lugar na ito. Bilisan ninyo at hanapin si Franklin. Huwag ninyong hayaang sirain nila ang set. Sige! 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 Guro, may nangyari. Bakit ka ganyang nagpapanik? Anong nangyayari? Nagdadagdag ba ng eksena ang direktor? Walang nagsabi sa akin. Franklin, nandyan sa labas sa mga taga-singil ng utang. Sabi nila kung hindi mo babayaran, guguluhin nila ang lugar na ito. Sabi ng direktor, huwag mong hahayaang. Pumunta doon si Kuya Matthew. At kailangan mong humanap ng paraan para mapaalis sila. Guro, may nangyari ba? Kasapi rin ako ng Mistvale sect. Makatutulong ako. Hindi na kailangan. Wala namang malaking problema. Hindi pa gaanong katagal ang pagsasanay mo at hindi pa sapat ang kakayahan mo. Dito ka na lang sa sect at magpatuloy sa pagsasanay. Helen, Oh, Umalis ka dyan. Bilisan mo. oy oy oy, Sumakay ka na sa kotse. pag-usapan natin ito. Nag-aarte ka pa rin? Sabi mo meron ng pera nung nakaraang buwan. Nasaan na? Nagko-cosplay ka ba? May kakaibang hilig ang matanda ah. Talagang babayaran namin kayo. Bigyan nyo lang kami ng ilang araw pa. Ilang araw pa. Ilang beses na ba namin pina-extend? Kailangan mong ayusin ito ngayon o huwag kang magalit kung magiging magaspang kami. sinusubukan talaga naming mag-ipon ng pera. Bigyan nyo kami ng kaunting panahon pa. Sinabi na ni Binatawang, kung makakasama mo siya ng isang buwan, mawawala na ang utang. Ikaw ang ayaw ng ayaw. Imposible yan. Hindi ako papayag dyan kailanman. Huwag kang magalit kung magiging prangka ako. Mga bata, kunin niyo siya. Oy, Umalis kayo. Paano nyo nagawa yan? Ano, gusto mong maging bayani? Tingnan mo muna ang sarili mo. Wala kang kwenta. Kaarang ka sa akin? Ingatan mo ang buhay mo. Sige, mga bata. Tumakas ang bida habang nagfi-film. Hoy! May makakapagsabi ba sa akin kung anong nangyayari? Kinidnap lang ang bida natin sa liwanag ng araw. Nawala na siya. Direk. Dinukot ang anak ko. Oo, nakita ko. Hindi. Kailangan nating tumawag ng pulis. Oy! Franklin, hindi ka pwedeng tumawag ng pulis. Kapag tumawag ka ng pulis, Malalantad ang buong palabas natin. mawawala lang ang hirap ng lahat. Mawawala lang ang hirap ng lahat. Saan? Gago ka talaga. Ang sama mo talaga. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Wala akong pakialam kung matapos mo ang pelikulang to o hindi. Ayoko na. Dinukot ang anak ko. Tapos sasabihin mo sa akin na huwag tumawag ng pulis? Franklin, huwag kang magalit. Huminahon ka. Sinusubukan ng lahat na tulungan kang makahanap ng solusyon. Oh? Kalokohan. Pag nakaisip ka na ng paraan, may apon ako. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ha? Naisip ko na. Franklin, may nakita akong paraan. May naisip akong paraan. Para magpatuloy ang palabas habang sinasagip ang anak mo. Anong paraan? Magdadagdag tayo ng eksena. Sa ganitong pagkakataon, nagbibiro ka pa rin sa akin. Bakit ko naman lolokohin to? Si Matthew Sterling yon, Franklin. Isipin mo, Si Matthew Sterling. ang young master ng Sterling Corporation. Kahit medyo mabagal siya, dahil sa koneksyon niya sa dalawang mundo, sinong maglalakas loob na kalabanin siya? Pagdating ng panahon, gagamitin mo ang papel mo bilang Sec Patriarch para bigyan siya ng misyon. Sabihin mo lang sa kanyang iligtas, si Helen. Yun na yun. Mataas ang estado ni G. Sterling at madaling lokohin. Basta't susundin natin ang script, walang panganib na mahalata niya. Teka, wala tayong oras para gumawa ng script. Halika na, lahat, dito! Maghanda.
Kailangan na lang nating mag-improvise. C. Kayong dalawa, harangan nyo yung daan. Kayong tatlo, Master. Master, ang mukha mo. Oh, nasaan si ate? Ang ate mo ay kinuha ng grupo mula sa Brighthaven sect na nagkukunwaring mortal. Dinukot nila siya. Ano? Gusto nilang nakawin ang kanyang Saintess bloodline para buhayin muli ang Demon Lord. Sa loob ng 3 araw, magiging full moon na. Kasalanan ko, napakahina ko. Huli na. Ang ate mo ay magiging sisidlan na ng kultivasyon. Brighthaven sect? Parang eksakto to sa chapter 109, line 7 ng Taiksu Cultivation Records. Master, huwag kang mag-alala. Aalis na ko pababa ng bundok agad. Hindi ko sila palalampasin. Matthew, huwag. Mahina pa ang cultivation mo. Hindi ba mas maganda kung ginawa mo na lang ito? Matagal nang hindi ka gusto ni Ginoong Wang, 1 o 2 araw lang. Kailangan ng operasyon ng nanay mo, 800,000. Ipinahiram sa pamilya mo ng walang pag-aatubili, ngayong hindi mo mabayaran. Anong masama kung magpakasaya ka ng 1 buwan kay Ginoong Wang? Mamatay ka na. Kayong mga kasuklam-suklam. Mamamatay na lang ako kaysa sumuko sa inyo. kapag may utang ka, bayaran mo. Natural lang yon. Iminumungkahi ko na tumigil ka na sa paglaban. Sumuko ka na lang sa akin at ang utang na ito ay mawawala na. Makinig kayo. Bantayan nyo ang pintuang ito. Kahit langaw, huwag nyo papapasukin. Huwag nyo akong istorbohin. Naiintindihan nyo ba? Huwag kang mag-alala, Ginoong Wang. Inayos ko na ang lahat. Talagang hindi ko hahayaang may mang-istorbo sa iyo. Naririnig mo ba ako? Sige, magbantay ka. Nakasuot ka pa ng costume. Alam kong may gusto ako na medyo kakaiba. Huwag kang lalapit. Ngayon, tapos na ako. May nakakakilala ba kay Ginoong Sterling? Paano siya makakapasok? Kainis yang si Ginoong Wang Sandali lang ang lumipas. at hindi na siya makapaghintay. Ang mga demonyong cultivator mula sa Brighthaven sect, kahit mukha silang ordinaryong tao, sa totoo lang silang lahat ay may napakalakas na kapangyarihan. Hindi pa ako matagal nagko-cultivate, kaya hindi ako basta-basta makakapasok. Alam ko na. Naalala ko sa mga tala ng kultibasyon ng Taishu, sa Kabanata 88, mayroong stealth step. Kung matutunan ko yon, Si? Sabi sa libro na habang ginagawa ang mga selyo, dapat mong isipin na nagiging isa ka sa hangin. Anong ginagawa mo? Ikaw ba at si Helen ang nagturo sa kanya ng pagiging invisible? Hindi. Nasa script yan para sa 7 araw mula ngayon. Teka. Tingnan mo siya. Hindi naman siya susunod sa nobela at aaralin ito ng biglaan, di ba? Hindi ba't nobela lang ito? Ayon sa nobela, dapat ay nagtagumpay na ako. Nawawala na ako ngayon. Bahala na. Hindi naman talaga iniisip nitong tangang ito na tunay niyang napag-aralan ito, di ba? Oh, Anong gagawin natin? magsalita ka. Sandali, pag-isipan muna. Pag-isipan ang ano? Anong ginagawa mo? Tinatawagan ang Second Young Master. Tatawagan ng second young master? Masisira ang lahat. Hindi ba mahalaga ang anak kong babae? Nakausap na. Oy, second young master? May malaking nangyari. Ano? Mayroon bang talagang ganoong magandang balita? Aksidente? Maganda kung may aksidente.
Kung may mangyari sa kanya, isang uri ng trahedya, maaari kong lehitimong kunin ang mana. Makinig ka sa akin. Walang sino man ang pinapayagang tulungan siya. Sino yan? Nakikita nila ako. Nabigo ba ang pagiging invisible ko? Siguro mali ang nakita ko. Dapat mali ang nakita ko. Wow. Kaya ang susi sa hakbang ng espiritu ay hindi ang kilos ng kamay. Pananampalataya ito. Sumigaw ka hanggang gusto mo. Walang sino mang darating upang iligtas ka. Bitawan mo. Tumigil ka dyan. Sino ka? Paano ka napasok? Ako ang pangunahing alagad ng sekta ng Mistvale. Nangangahas kang hawakan ng aking ate? Ang mga talisman ng pagtakbo sa lupa ng buong sekta ko ay hahabulin ka hanggang sa dulo ng mundo. Sekta ng Mistvale? Isang pangunahing alagad? Nawala na ang isip mo sa mga nobelang pantasya. Ganyan ba ang suot mo para lang maglaro ng bahay-bahayan sa kanya? Matthew, ano ang ginagawa mo dito? Ate, Matthew Sterling. Ang pamilyang Sterling ay isang kapangyarihan na kayang panginginig ang lungsod sa isang tapak. Sa kasamaang palad, ang tagapagmana ng Sterling, Matthew Sterling, ay wala kundi isang hangal na nahumaling sa immortalidad. Kahit na ganoon, hindi siya ang dapat mong kalabanin. Ikaw si Matthew Sterling. tama. Ako si Matthew Sterling and Mistvale Sekta. Ngayon, papatayin kita? Ikaw na masamang manggagawa ng Bright Haven Sekta. Hoy, Ginoo! Ginoo! Mali ang pagkakaintindi ninyo. Ginoo, isa lang akong nagpapautang. Wala akong kinalaman sa anumang Bright Haven sekta. Ang bilis ng paa. Ang iyong pagpapalago ay umabot na pala sa rurok. Mukhang magiging isang mabangis na labanan ang araw na ito. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kahit mamatay si Matthew sa labanan, tiyak na papatayin ko siya dito mismo. Huwag ninyo kaming ipitin. Binabalaan ko kayo. Matthew, huwag mo silang habulin. Sa totoo lang, lahat ng iyong natutunan ay peke. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kapag natapos ko na sila, babalikan kita para iligtas ka. Kahit anak ka ng pamilyang Sterling, hindi mo kami pwedeng apihin ng ganyan. Sugurin ninyo siya. Bugbugin muna natin. Teka, nakakaloko ito. Paano ganun kalakas ang batang ito? Anong nangyayari? Hindi ba peke ang immortalidad ng batang ito? Hindi ako naniniwalang tayong lahat ay hindi pa rin makakaya sa isang tao. Isa lang siyang mayamang bata. Tumayo kayo. Sino man ang makapatay sa kanya, bibigyan ko ng 1,000,000. Imposible ito. Binata Wang. Marunong talaga ng sining ng immortalidad ang batang ito. Naging immortal nga talaga siya. Walang magagawa ang pagiging immortal niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang kayang pigilan niya ang isang kotse. Patayin mo siya. Hindi ako naniniwalang may lakas ng loob siya. Nagkamali ako. Immortal nga talaga siya. Hindi na ako. Hindi na ako magkakagulo pa ulit. Takbo! Hindi ako nanaginip, di ba?
Tulong. Franklin, nakakakita ba ako ng mga bagay? Bakit sila nagpapanik? Paano ko malalaman? Akala ko. Dadalhin si Matthew Sterling. Eksakto. Helen, Master. okay ka lang? Hi, Master. Sino ito? Ito ay. Kaibigan ako ng master mo mula sa mundong makamundo. Oo. Pamilyar siya dito sa lugar na ito. Dinala ko siya dito para hanapin ka. Tama. Yun na yun. Ganun ba? Ganun pala. Maraming salamat. Pero tapos na ang usapan. Tanong ko lang, mag-isa ka lang kanina. Paano mo napalayas ang napakaraming tao? Yun. Ginawa ko lang ang itinuro sa akin ni Master. Yung mga spells. Una, gumamit ako ng invisibility spell. Ako diretso akong pumasok. Tapos, gumamit ako ng Soul Sunder Slash. Hinabol ko ang leader ng Bright Haven Sect. Paulit-ulit kong pinagtataga. Tapos nagtulungan sila at sinubukan akong paligiran. Gumamit pa sila ng magical artifact na nagkukunwaring kotse. Sinubukan nila akong tamaan gamit iyon. Pero mag-isa kong tinalo silang lahat. Helen, ano? Ano ba talaga ang nangyari? Wala akong nakita sa loob. Pero hula ko, dapat nakilala ni Young Master Wang ang pagkatao ni Matthew sa mundong ito. Dapat natakot siya. Yun nga siguro. Ma'am, nang iligtas kita, nagawa kong gamitin ang spell ng pagkawala. Pero paminsan-minsan lang ito gumagana. At sa ibang pagkakataon, hindi. Bakit kaya? Ang spell ng pagkawala ay hindi perpektong epektibo. Ang mga may mataas na pagsasanay ay nakakakita agad dito. Para malinlang sila, kailangan mo pang magsanay ng husto. Kakapasok mo pa lang sa Gate of the Immortals, kaya huwag kang magmadali. Mag-practice ka lang ng husto? Ganun ba? Salamat, ma'am. Akala ng tangang ito ay bihasa na siya sa pagkawala. Hoy, lahat ng departamento makinig kayo. Akala ng gunggong na ito ay bihasa na siya sa pagkawala. Baka gamitin niya ito anumang oras. Mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-break character. Buti na lang madaling maniwala ang tangang ito. Oh, siya nga pala Franklin. Kahapon, sobrang disappointed ang second young master sa inyong lahat dahil si Matthew Sterling ay ayos lang. Gusto niyang pag-igihin pa natin. Paano kaya ito? Paano kung si Helen at Matthew Sterling ang magpalipas ng gabi sa Spirit Springs ngayong gabi? Dagdagan natin ng dual cultivation scene doon. Sabihin mo sa kanya para mapatatag ang kanyang pagsasanay. Ano? Hindi ba masyadong halata yon? Nang bumalik si Helen kagabi, iba na ang tingin niya kay Matthew. Mabuti ng iba. Gusto nating maramdaman ni Matthew Sterling na siya ang napiling bida. Yun lang ang paraan para manatili siyang tapat sa bundok at makapagbigay ng oras para sa second young master. Tama ba? Dual cultivation? Iyon ang sabi ng direktor. Anong magagawa ko? Helen, tiis lang. Tapusin mo na ang pag-arte at bayaran ang utang. Ma'am, ikaw. Sige, magsisimula na ang night scene. Tara na. Helen, gawin mong mas nakakaakit ang ekspresyon mo at mas mahiyain. Oo, ganyan nga. Ngayon, dahan-dahang ilagay ang kamay mo sa kanyang dantian. Ma'am, ang dual cultivation ba ay talagang nagpapatatag ng spiritual veins? Tumahimik ka. Sige na, props! Props! Dagdagan ng dry ice! Dagdagan ng dry ice! Mag-spray pa! Mag-spray pa! Palakasin ang atmosfera! Sige! Bakit ka nananaginip? Bilisan mo at bumangon ka. Ma'am, ang hairpin mo ay tumutusok sa akin. Huwag kang gagalaw. Helen, huwag mong igalaw ang kamay mo. Sundin ang script at dahan-dahang ilagay ang kamay mo sa kanyang kaibuturan. Mag-focus ka. Huwag kang ma-distract. Ma'am, nanginginig ang kamay mo. Ito ay normal na reaksyon sa daloy ng spiritual energy. Ma'am, may golden light sa mga mata mo.
Posible bang? Ikaw ay nagkaroon din ng breakthrough? Siyempre, ang dual cultivation ay makakapagpataas ng iyong level. Ito ay kapaki-pakinabang para sa ating dalawa. Ang tanga mo. Ito lang ang reflection mula sa Spirit Springs. Ganun ba? Mukhang ang dual cultivation. Ang tunay na landas. Helen, ngayon, gawin mo ang vibe ng cultivation breakthrough. Ma'am, kanino ka nagsasalita? Ito ay ang guro. Nagbibigay siya ng telepathic na gabay sa akin. Tungkol sa mga pamamaraan ng dual cultivation. Ganun ba? Ang guro, talagang nag-effort para sa pagsasanay ko. Para sa pagsasanay ko. Ay nako. Hindi mo ba sinabing tamang dual cultivation ito? Anong problema, Franklin? Ito'y tinatawag na lisensya sa sining. Tingnan mo ang mukha ni Matthew. Sterling. Talagang naniniwala siya. Mag-push tayo ng todo at matapos ng maaga. Ang dual kultivasyon ay nangangailangan ng malinaw na isip. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso mo. Hindi ito angkop. Pero, ate, ang puso mo ay mabilis din ang tibok. Ito ay dahil lang sa espiritual na enerhiya na pumapasok sa katawan ko. Ay! Ahas! Aray, Okay lang, okay lang. Ate, nakakatakot ka rin pala. Nag-aalala lang ako baka mawalan ka ng kontrol sa iyong enerhiya. Ate, magpahid ka muna. Ikaw. Kagabi, may napagtanto ka ba? Meron. Ano ang napagtanto mo? Napagtanto ko na kapag kasama kitang nagsasanay ang espiritual na enerhiya, ay nagiging mas kalmado. Mula ngayon, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Ang mga cultivator ay hindi nagpapadala sa pag-ibig. Naiintindihan ko, ate. Guro, Helen. Napakaganda ng resulta ng pagsasanay natin kagabi ng magkasama. Tingnan mo ang kutis ni Mr. Sterling. Kitang-kita ang kinang. Talaga nga, ramdam ko rin. Ang daloy ng aking espiritual na enerhiya, kumpara noong una, parang 3 beses na mas mabilis. Guro, pagkatapos ng pagsasanay natin kagabi, may bagong pag-unawa na ako sa aking pag-unlad. Maaari ko bang hilingin sa inyo, Guro, na buksan ang bulwagan ng mga kasulatan? Nais kong pumunta sa bulwagan ng mga kasulatan ngayong araw upang pumili ng ilang mga teknikang aking pag-aaralan. Ang bulwagan ng mga kasulatan, wala yan sa script. Saan ako kukuha ng ganoon para sa kanya? Ang bulwagan ng mga kasulatan. Pagsasanay. Dapat isa-isa ang hakbang. Ang pinakamasamang magagawa mo ay ang maghangad ng sobra sa simula pa lang. Tungkol sa bulwagan ng mga kasulatan. Hintayin muna natin na ang iyong pagsasanay ay mas maunlad na. Guro, posible kaya, Na ang ating sekta ay walang bulwagan ng mga kasulatan. pero ayon sa mga aklat na bawat lehitimong sekta ay mayroong bulwagan ng mga kasulatan. Pero mula nang sumali ako sa sekta, hindi ko pa ito nakikita. Siyempre meron tayo. Ang bulwagan ng mga kasulatan ng ating sekta ay ibang klase. Nakatayo ito parang isang napakalaking kuta, talagang nakakabilib at naglalabas ng prestihiyo. Ang ating bulwagan ng mga kasulatan naglalaman ng pinakamalalim na teknikang umiiral. Paano natin ito bubuksan sa mga disipulo na may mababang pagsasanay? Ito ay upang maiwasan na kayo ay malugmok sa mga demonyong panloob. Matandang lalaki, tigilan mo ang kakabulahan.
Saan tayo gagawa para sa kanya ng ganoong klaseng bulwagan ng mga kasulatan? Sasabog ang budget. Gagawa ng Hall of Scrolls sa loob ng 3 araw? Alam mo ba kung magkano ang gasto sa paggawa ng set? Anong magagawa ko? Sabi ng batang to. Nagbabasa daw siya ng mga nobela. At sa mga nobela daw, ang anumang sekta na walang Hall of Scrolls ay isang ganap na peke. Bukod sa pagtugma sa kanya, ano pang magagawa ko? Sa 3 milyon ng Young Master, 500,000 na lang ang natira. Naubos na nating lahat. Gumamit ng foam boards para sa mga bookshelf, gumamit ng LED strips para sa mga spirit rune, tapos ilagay ang mga murang lumang libro. Tama, tama. Pwede yan. Tapos gamitin itong kahoy na espada bilang Divine Guardian Sword. Lagyan ng mga tasel. Kapag tinanong ni Matthew Sterling, sabihin mong nagtatago ng esensya ng dragon ang espada. Pwede yan. Lahat, siguraduhing nakahanay ang mga ito. Nakahanay na lahat. Mag-ingat kayo at baka mabasag. Direktor, ang mga foam board bookshelf na ito ay hindi kayang buhatin ang bigat. Ang ginawa natin kahapon, yung pangatlong shelf ay gumuho na. Gumamit na lang ng malinaw na tape. Malabo ang mata ni Matthew Sterling. Hindi niya mapapansin. Sige. Tapihan mo. Ang 3 milyon ng Young Master ay naging 300 piso na lang. Pero ang mga materyales ay kailangan pa ng 100,000. Paano napabilis ang gastos? Makinig kayong lahat. Unay tapusin ang Hall of Scrolls. Kapag naubos ang pera, magpapautang ako. Sige, lahat. Kahit ano man ang mangyari, siguraduhin ang eksena ngayong araw ay magawa ng tama. Oh, Oh, Magtrabaho na tayo. Ate, sabihin mo, ang ating sekta, peke ba talaga? Pake? Paano naman nangyari yon? Bakit bigla kang nag-isip ng ganyan? Kasi ang bawat tunay na sekta ay dapat may sariling Hall of Scrolls. Ilang beses ko nang tinanong si Shifu. Sa tuwing tinatanong ko, umiiwas siya. Kaya naghihinala ako. At Matthew, huwag kang mag-alala ng ganyan. Ang Hall of Scrolls ng ating sekta ay talagang umiiral. Halimbawa, ako, tuwing ilang araw pumupunta ako roon para mag-duty. Importante lang talaga siya ng higit pa sa iniisip mo. Kaya itinatago ito. di saan talaga naroon ang Hall of Scrolls? Naku, Matthew. Ang lugar na ganoon kahalaga, hindi basta-basta maipapakita. Kung walang mapa, imposibleng matagpuan. Mapa? Tama. Ako ay papunta na sa Hall of Scrolls para mag-duty ngayon. Huwag ka nang mag-isip na nakawin ng mapa. At huwag mong subukang gumamit ng invisibility spell para makalusot sa mga gwardiya. At siguradong huwag mong isipin na magnakaw mula sa Hall of Scrolls yung pangalawang shelf mula sa kaliwa. Sa ikatlong palapag yung ipinagbabawal na jade slip na nasa pinakalikod. Ay, Ate? nasaan ang mapa ko? Naiwan ko kaya sa bahay? At nakalimutan ko? Mas mabuting hanapin ko muna. Ate. Hoy! Ito ay ang mapa patungo sa Hall of Scrolls. Hoy, Direk. Nandito na si Matthew Sterling. Bilis, 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 bilis! Patayin ang mga ilaw. Mga kasama, sumunod sa script. Nakuha mo? Kanya-kanya na.
Hindi naman nagsinungaling sa akin si ma'am. Talagang walang laman ito. Ilang araw lang ang nakalipas. Gaya ng inaasahan, kailangan ko ang treasure map para mahanap ang Hall of Scrolls. Pero paano ako makakalampas sa mga guwardiya? Huwag mo nang isipin ang paggamit ng invisibility spell para makalusot sa mga bantay. At siguradong huwag mong isipin ang pagnanakaw ng Forbidden Jade Scroll mula sa pinakaloob na shelf ng pangalawang hanay sa ikatlong palapag ng Hall of Scrolls. Dapat ba akong gumamit ng invisibility spell para makapasok ng palihim? Pero paano kung mahuli ako? Ang tagal ko nang nag-cultivate, pero wala pa rin akong naabot na progreso. Kailangan kong maabot ang Nascent Soul Stage ng mabilisan para mailigtas si Sir. Bahala na, magmamakaawa na lang ako kay Master mamaya. Spirit Step. Hoy, akala ng bata master na niya ang spirit step. Maging alerto mamaya, okay? Huwag mong sirain ito. Sa daan, maglagay ng mga hadlang. Tandaan, maniniwala lang sa isang sekretong manual kung ito ay pinaghirapan at pinagpawisan. Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa silid ng mga lumang kasulatan ng Mistvale Sect? Walang tao rito. Baka naman nagkamali lang ako ng pakiramdam. Ay, Ano ba ang tumama sa akin? Aray, aray, aray. bilis, bilis, bilis. Oy, Helen, tulungan mo siya. Sina? Ate, hindi nagsinungaling sa akin si ate. Isa nga siya sa mga bantay sa silid ng mga lumang kasulatan. Hindi, kailangan kong magtago. Bilis. Aray, aray, aray. Arg, ang lakas naman nito. Aray. bakit ka nagkakaganyan, Lolo? Hangin lang yon. Ito, ang lakas ng katawan nito. Isang hila lang. Nahila niya ako. Aray, ang sakit talaga. Sana naman nagamit mo sa gym. Mas mahina ka pa sa isang mayamang bata. Hoy, hindi. Mukhang payat siya. Pero ang kondisyon ng katawan niya ay hindi ka panipaniwala. Mas maganda pa kaysa sa trainer ko. Tama na. Gawin mo lang ang trabaho mo. Aakyat ako para tingnan. Huwag mo ngang isipin na magnakaw sa bulwagan ng mga balumbon. Pangatlong palapag. Pangalawang istante mula sa kaliwa. Ang ipinagbabawal na jade slip na nasa pinakalikod. Bulwagan ng mga balumbon. Pangatlong palapag. Pangalawang hanay mula sa kaliwa. Nahanap ko na. Ito na yon, ang manual ng Taiksuki. Ayon sa mga tala ng walang kamatayang Taiksu, sa pamamagitan lamang nito, maaari ko nang maabot ang yugto ng Nascent Soul. Sa ganoon, makababa na ako ng bundok para iligtas si Itay. Habang nagsasanay siya, mukha nga siyang seryoso. Kung hindi ko sana alam ng maaga na itong tinatawag na sekretong manual ay binili lang sa murang app, Akala ko talaga'y nagpa-practice siya ng... kataas-taas ang landas. Bahala na. Wala naman siyang mapapraktis na kahit ano. Pagdating ng panahon, Gagamitin ko ang pagpasok niya sa ipinagbabawal na lugar bilang dahilan. upang parusahan siya sa pagpapadala sa likod ng bundok para magmuni-muni ng mga 10 taon. Sa oras na bumaba siya, tapos na sana ang pangalawang binata sa pagkuha ng Sterling Corporation. Hindi siya kumain o uminom ng kahit ano at nanatili sa posisyong ito sa loob ng 3 araw at gabi. Hindi naman siya mamamatay sa gutom, di ba? Helen, bakit hindi mo dalhan siya ng pagkain? Sige na. At habang nandyan ka na, sabihin mo sa kanya na sa loob ng 3 araw at gabing ito,
Pinapanood namin siya sa buong panahon, okay? Anong nangyayari? Ah, Pwede kaya siyang... ito ba ito? Binili ba ito sa murang website? Peke ito. Itong Void Sword Manual. Nabisa mo na ba? Imposible. Talagang imposible. Lindol. Talagang lindol ito. Ilang araw lang ang nakalipas. Kakakita ko lang sa weather forecast. Sabi, magkakaroon daw ng maliliit na pagyanig nitong mga araw na ito. Ang kalagayan mo ngayon, paano mo ipapaliwanag ito? Nakita mo? Tama ko, di ba? Mukhang matagumpay kong naabot ang nascent soul level. Makakalabas na ako ng bundok para iligtas si Ama. Nahimatay siya sa gutom. Tulungan niyo siya. Alam ko na, sa mundong ito, walang ganitong bagay. Nakakaiba. Naku, bata. Matthew, halika na. Matthew, nagising ka na rin. Kung hindi ka nagising, tumawag na sana kami sa ospital. Ibig kong sabihin, kailangan na sana naming gumamit ng mahika para iligtas ka. Anong nangyari sa'yo? Pumasok ka sa bawal na lugar para matuto ng bawal na sining at nagdusa ka sa pagsalungat ng dakilang daan. Kung hindi dumating ang ma'am mo ng tama sa oras, patay ka na sana ngayon. Nahimatay lang naman siya sa gutom. Para takutin siya. Bakit kailangan mong gawing parang napakaseryoso? Nawalan ako ng malay. Ang backlash mula sa dakilang landas. Pero paano ko naaalala? Natapos na ako sa pagsasanay at naabot ko na ang yugto ng nascent soul. Naabot ang yugto ng nascent soul? Akala ba talaga ng batang to nagawa na niya? Kung ganun nga, ayos din pala. Ibig sabihin, hindi na sayang ang pagpasok ko sa Hall of Scrolls. Guro, ate. Ngayon, parang nararamdaman ko na ang enerhiyang espiritual. Kung ganito ang bilis ko, malapit na ba akong maging immortal at makababa ng bundok para iligtas si Itay? Oo, tama. Basta't magsisikap ka lang, balang araw, makaka-ascend ka. Matthew, parang may mali ba sa pakiramdam mo? 3 araw na mula nang... Mali? Hindi. Ang ganda ng pakiramdam ko. Puno ng lakas. May problema ba? Wala naman. Baka ako lang ang nag-iisip ng sobra. Puno ka ng lakas dahil napakabilis ng pagunlad mo. Ang enerhiyang espiritual ay nagbabago sa iyong mga panloob na organo. Mukhang ang iyong talento sa pag-cultivate ay talagang mataas. Talaga? Guro, kaya ngayon, makakababa na ba ako ng bundok? Bumaba ng bundok? Gusto mong umalis? Oo, nagpunta ako rito para magsanay, para lang iligtas si Itay. Ngayong nagtagumpay na ako, syempre, kailangan ko nang umalis. Bilis, pigilan mo siya. Anak, dapat mong malaman, napakaraming teknik. Walang katapusan ang pag-aaral. Ang pagtaas lang ng iyong antas ay malayo pa. Hindi nito maliligtas ang iyong ama. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang 9 Heaven Sword Technique. Kung magagawa mong makabisado ito, magagawa nitong tumibay ang enerhiyang espiritual sa loob mo. Saka ka palang makakaligtas sa iyong ama. Ang 9 Heavens Sword Technique. Ang pangalan pa lang, ang lakas na ng dating. Guro, kapag natutunan ko ito, magtatagumpay kaya ako sa wakas at aabot sa rurok ng landas ng immortal. Haha. Ganun nga ang gusto. Pero ang 9 na langit na sining ng espada ay hindi madaling matutunan. 10 taon para sa mga batayan, 1 siglo para sa kaunting pagunlad. Normal lang yan. Pero kung sakaling matutunan mo nga, huwag nang isipin ang pagliligtas lang sa iyong ama. Ang pag-abot sa rurok ng landas ng immortal ay magiging napakadali. Ang galing naman yan. Guro, gusto kong matutunan yan. Turuan mo ako ngayon. Malakas nga sila, pero hindi mo yan matututunan. Dahil gawa-gawa ko lang yan. Sige, subukan mo. Nabibigla ka talaga. Oro, pakiusap. Turuan mo na lang ako. Sige, ipapakita ko na lang sa iyo ng isang beses. Kung matutunan mo ba yan at kung gaano mo maiintindihan, ay depende na sa swerte mo. Nagbubukod ang Taiji. Lumilitaw ang 2 polarity. Umiikot ang 4 na simbolo. Sumusunod ang 8 trigram.
Kumakalansing ang mga sandatang metal. Humahagupit ang mga espadang jade. Pinuputol ang primordial chaos sa isang kisap. Umiikot ang siklo ng kosmos habang nakatagilid ang mga bituin. Lumilitaw ang kawalan at katotohanan mula sa isa't isa. Habang nabubuo ang pagpapakita. Ang tala ng pagsasanay sa Taishu. Nakasulat sa pahina 78, linya 4, na sa pinakamataas na antas ng pagsasanay lamang, ang salita ng isa ay magiging batas. Guro, hanggang saang antas na ba ang pagsasanay ninyo? Nakuha mo ba lahat yon? Oh. Nakuha ko. Kaya magsanay kang mabuti. Ang mga lihim ng langit ay hindi maaring isiwalat. Hoy, Ma'am Su, bakit ang lamig ng kamay mo? Dahil ba sa sobrang paggamit mo ng lakas para ilipat at iligtas ako? Ang tubig ng Spirit Springs ay lubusang nawasak ng iyong pamamaraan sa espada. Kasalanan ko at nahati ang atensyon ko. Muntik ko nang masilip ang mga lihim ng langit. Ako ay talagang magsasanay ng masigasig. Mabilis kang matuto. Tandaan mo lang, pagdating sa pagsasanay, ang pukus ang pinakamahalaga. Helen, bakit hindi mo na lang isama ang iyong junior sa loob para magpalit ng damit? Tara na, Halika. Guro. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Kung mauulit pa ang ganitong pagkakamali, tatanggalin ka. Pasensya na. Pasensya na talaga. Mahina ang koneksyon ng baterya sa remote ko kaya nagka-problema. Pinapalitan ko na ngayon. Bilisan mo. Opo. Ay nako, kung makikita niya ang logo na ito, malalantad tayo. Anong ikinatatakot mo, Direktor? Naipaliwanag ko na bilang isang banal na lihim, totoong naniwala ang tangang iyon. Pero hindi na natin ito mapapatagal. Maiisip niya rin ito sa bandang huli. Direktor, ano ang dapat nating gawin? Tawagan ang binata. Kailangan nating dagdagan ng mga eksena. Magandang ideya. Gumawa tayo ng isang eksena kung saan sasalakay ang masasamang kulto sa pintuan ng mga immortal. Kumusta? Binata, hindi na ito gumagana. Hindi na talaga namin siya mapipigilan. Ilang araw pa lang tayong nagpepelikula, pero paulit-ulit ang mga aksidente. Pakiramdam ko sa loob lang ng ilang araw, ay matutuklasan niya tayo. Ang punto ko, kailangan nating gumawa ng isang bagay na malaki. Eksakto. Isang pagsalakay sa bundok. Mas mabuting magdala ng dagdag na mga artista. Oo. Dapat magaling ang kanilang pag-arte. Binata, walang problema sa budget, di ba? Walang problema. Sige, tapos na usapan. Direktor, ano ang sabi ng amo? Pumayag ang amo. Hahaha. Oo, tama. Siya. Ayos. Bukas na darating ang mga bagong extra. Maghanda na kayong lahat. May malaking eksena tayo bukas. Ayos. Tara na. Sige, tara na. Pasok. Binata, ang ilang pangunahing shareholder ng Sterling Corporation ay ayaw ibigay ang kanilang mga shares. Ipinipilit nilang hintayin ang pagbabalik ni G. Sterling. Baka kailangan pa natin ng kaunting oras. Kung gayon, bilisan mo at sundin ang hiling ng direktor. Padalhan mo siya ng 500,000. Oh, at humanap ka para sa akin ng mga artista na may magagaling na kasanayan. Dapat napakagaling ng kanilang pag-arte. Hindi natin dapat hayaan ang kapatid ko na tanga na makahanap ng anumang depekto. Sige, umalis ka na. Naiintindihan, Binata. Makikipag-ugnayan ako sa kanila kaagad. Boss, ang heaven-devouring demonic art na pinag-aaralan natin, gumagana ba talaga? Matagal na tayong ginagawa ito. Bakit wala akong nararamdamang spiritual energy kahit kunting-kunti? Wala kang alam. Simula lang tayo. Ang mga sinaunang demonic cultivators madalas gumagamit ng buong lungsod para gumawa ng 10,000 soul banners. Nasa age of declining magic tayo ngayon. Walang spiritual energy at ang paggamit ng mga tao para sa soul banners, illegal.
Mas mahirap ngayon. Mag-practice lang kayo. Tama. Mahirap ang pinagdaanan ng boss para makuha ang sinaunang manual. Kahit ang Immortal Destiny na ito, gusto niyang ibahagi sa atin, dapat kayong magpasalamat. Mag-practice. Wow! Boss! Totoo ang cultivation. May nakita akong gumagamit ng sword para lumipad sa langit. Ano? Isama mo ako? Sumunod kayo. Boss, tingnan. Sa taas ng Spirit Springs, may mist-shrouded vortex ng spiritual energy. Parang eksakto ang itsura sa mga diagram sa sinaunang Ito manual ay para sa ginagamit Spirit ng righteous Gathering Arrays. gates of the immortals. Ayos. Boss, ang hangin dito amoy gatas. Spiritual energy. Ito talaga ang legendary spiritual energy. Tara, akinin natin ang sacred land. Gagamitin natin ang dugo ng mga cultivator para sa heaven-devouring demonic art. Mag-foundation establishment tayo ngayong gabi. Nasaan ang mga extra? Make up! Bilisan nyo! At bigyan ng nakakatakot na mukha ang mga kultong alagad na yan. Tandaan nyo, gusto ko ang ekspresyon na 70% malamig at walang pakialam, 40% mapangahas, at 30% walang bahala. Ikuha nyo ang masama at mailap na dating na yun para sa akin. Oy, Direktor, tingnan nyo. May 4 na taong umaakyat mula sa paanan ng burol. Oh, Siguro ang mga espesyal na extra na hinanap para sa atin ng binata. Tingnan nyo. Direktor, tingnan nyo. Tingnan nyo ang kanilang mga costume. Wow, mas magaganda ang mga yon kaysa sa mga meron ng crew natin. ano pa ba ang aasahan nyo? Ang binata ang nakahanap ng mga aktor na to sa Studio City. Mga tunay na professional sila. Sige, lahat ng departamento, makinig kayo. Kukunan natin ang wirework sandali lang. Kukunan natin ang fight scene ni Senior Sister Helen laban sa mga demonyo. Franklin, bumaba ka at salubungin mo sila. See ya. Hello, nasira ang boss sa daan. Mukhang hindi tayo makakarating. Ngayong araw, ayusin ang schedule. Sabihin mo sa direktor na ilipat sa bukas ang mga eksena ng pagsalakay ng kulto. Kayo ba ang mga reinforcement na ipinadala ng binata? Sumunod kayo sa akin. Naghihintay na kami sa inyo. Helen, dalhin mo agad si Matthew Sterling sa training grounds. Nakaposisyon na ang mga extra. Matthew, gising na! Tigilan mo na ang pagsasanay mo. Inaatake ng mga kultista ng demonyo ang bundok. Anong nangyayari? Nasaan ang master? Hinaharangan ng master ang mga kultista. Kailangan nating pumunta doon. Tara na. Bilis. Naghihintay sa iyo ang lahat sa loob. Anong shoot? Nandito ako para agawin ang mga Spirit Springs. Tumahimik ka. Mamaya, pagpasok mo, tumalon ka lang sa Spirit Springs. Tapos sigaw ka habang tumatalon. Ibigay nyo ang Spirit Essence. Nakuha mo? Tingnan mo. Nagsasanay sa espada ang mga alagad natin. Mamaya, sumugod ka lang at makipaglaban. Mamaya, ikaw, sumugod ka. At labanan mo siya. Tapos sabihin mo habang nakikipaglaban, lipulin ang mga immortal at wasakin ang landas. Narinig mo ba ako? Malas, inulaan niya na tayo ay aatake sa bundok ngayong gabi. Sir, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang dami nila. Mananalo pa kaya tayo? Ni hindi pa tayo nakakapag-cultivate ng spiritual energy. Hindi na bale. Tingnan muna natin ang magiging takbo ng mga pangyayari. Opo, sir. Sige, mga aktor, sa inyong mga posisyon. Lahat ng departamento, atensyon. Sasalakayin ng kulto ng demonyo ang Immortal Mountain. 3, 2, 1, action! Sinasalakay tayo ng kulto ng demonyo. Props! Oras na para sa mga epekto ng mahikang immortal. Props! Nakita mo yon? Yan ang Immortal Slaying Formation ng ating sekta. May puwang doon. Mamaya, sumugod kayo doon. At pagkatapos, sigaw kayo. Ibigay nyo ang Spirit Essence. At ipagkakaloob namin ang inyong mga buhay. Naiintindihan? Hinulaan nila ang buong ruta ng atake natin. Ang Gate of the Immortal Sect Leader ay tiyak na nakita na ang mga plano natin. Sugod.
Bakit biglang dumating ang lahat ng mga demon cultivator na ito? Matthew, wala nang oras para magpaliwanag. Mahina pa ang cultivation mo, baguhan ka pa lang, at hindi ka pa handang harapin ang kaaway. Dito ka lang maghintay, at panoorin mo kung paano. Haharapin ng senior sister mo ang kaaway, maging alerto. Tol, oras na para kagatin ang blood pack. Tama. Sige. Ito ay soul possession spell. Mga demonic disciple, ang target ninyo ay ang Spirit Springs. Mga righteous disciple, huwag ninyong saktan talaga. Nina. Ang matandang ito ay isang elder ng Gate of the Immortals. Nagpaplano siya at nagde-deploy ng kanyang mga tauhan. Ang wire na binanggit niya kanina ay tiyak na isang nawawalang spirit control technique na nagpapalipad sa kanyang mga disciple. Boss, lahat sila nakakalipad. May isa pang naputulan ng braso, pero nakakalaban pa rin. Ito ay isang righteous immortal sect, ang indestructible golden body technique. Wala tayong spiritual energy kahit kaunti, kaya imposibleng tayo ang manalo. Nakita niyo yon? Yan ang Holy Maiden ng ating sect. Siya ang target ninyo. Lumaban kayo sa kanya. Ako. Bilisan mo. Aray. Ate, mag-ingat ka. Ang kapal ng mukha mo, Siefeng. Hinahamon mo ang aking ate. Ako ang gumawa. Ang santo ng pintuan ng mga immortal ay nasugatan nga ng aking espada. Talaga bang ako ay isang henyo sa pag-cultivate? Ngayon, ito ang mga veteranong aktor na hinahanap ko. Nakikita mo ba yon? Ang mga mikroekspresyon ng 4 na ekstrang iyon ay talagang hindi kapani-paniwala. Lalo na ang leader, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, at ang takot isa siyang pang-itaas na antas na kontrabida. Siya ang pinakamagaling. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi mo pa ba nabasa ang script? Dapat ay atakihin mo na ngayon si Matthew Sterling. Hayaan mong wasakin niya ang iyong mga spell sa isang hampas lamang at itaboy ka pabalik. Ito ay para tulungan siyang magkaroon ng karakter. Ang iyong spell na pang-akit ay hindi gumagana sa akin. Gagamitin ko ito ngayon na upang tuparin ang aking kapalaran. Sige, narito na ang pangunahing eksena. Mga wire. Siguraduhing kontrolado ninyo ang mga ito ng maayos. Gamitin ang sining ng espada ng siyam na kalangitan. Nakuha ko. Naghihiwalay ang Taiji at lumilitaw ang 2 pole. Tigilan mo na ang paglalaro ng trick. Handa ka nang mamatay. Anong ginagawa mo sa mga wire? Hilahin mo na ngayon. Nasaan na ang mga wire? Direktor, hindi ko kasalanan. Natigil ang mga wire. E di ayusin mo. Sige. Bakit mo sinasabi sa akin? Ang Taiji ay naghahati, ang yin at yang ay sumisibol. Sword control pala talaga. Kinokontrol niya ang espada ko. Hoy! Kaninong tao ito? Paano siya mas walang talo pa kaysa sa Saintes? Hindi ko inaasahan na sa ganitong krisis ay matututunan ko pala ang 9 Heaven Sword Art. Wow! Ay nako, Diyos ko, ang galing ng pag-arte. Wow, mas magaling pa kaysa sa mga veterano sa Studio City. Ang galing talaga. Parang talagang kinokontrol siya ni Matthew Sterling. Ang espada niya. Wow. Dakilang guro, kahabagan ninyo kami. Dakilang guro, hindi namin nakilala ang kadakilaan ninyo. Kayo ay dakilang tao na may malaking puso. Pakiawa na lang. Patawarin ninyo kami. Handa kaming magbagong buhay at hindi na muling gagawa ng masama. Oo, dakilang guro, nalinlang kaming lahat ng heaven-devouring demonic art na iyon, kaya kami gumawa ng mga maling bagay. Kung kayo ay mag-aampon sa amin, talagang. Susunod kami sa bawat utos ninyo. Kahit maging alipin ninyo kami, handa kami. Direktor, bakit itong 4 na specialty actors ay nagdadagdag ng sarili nilang linya? Nakikita ko yan. Wala yan sa script. Pero ako ay isang karaniwang sect apprentice. Ako. Bakit ako ang tinitingnan ninyo? Wala yan sa script. Kung tunay na gusto ninyong magbago, kailangan ninyong magpanata. Mula ngayon,
Hindi kayo dapat manakit ng inosente o magsanay ng masamang sining. Kaya ninyo ba yan? Handa kaming sumumpa sa langit. Kung gumawa kami ulit ng masama, Kukunin namin ang aming mga espada at puputulin namin ang aming sarili sa 18 piraso. Dakilang guro, nagkaroon pa kami ng mga palayaw. Mula ngayon, tatawagin kami na The Four Guardians of Mistvale. Sisiguraduhin namin ang inyong spirit springs ay mananatiling malinis. Hoy, Direktor, tingnan mo ito. Ang batang yon, si Matthew Sterling, ay kumuha ng mga apprentice. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, lalampas tayo sa limit ng mga aktor. Ang isang extra ay 300, kaya 4 na extra ay 1200. 3 araw ay 36,000. Pinipilit pa ba nating gawin ang basurang script na to? Mas mabuti pang mag-loan na lang ako. Huwag kang mag-alala, Direktor. Huwag kang mag-alala. Hoy, baka hindi naman masama. Ang pag-arte nitong 4 parang totoo talaga. Kung pananatilihin natin sila, hindi na tayo mag-aalala na mukhang peke ang mga bagay. Hoy, may punto ka. teka, naiintindihan ko na. Direktor, may balita lang ako. Yung 4 na demonic cultivator extras na tinulungan hanapin ng Young Master na siraan ng sasakyan sa daan. Hindi sila makakarating ngayon. Oh. Ano? Nasiraan? Sino tong 4 na to? Multo ba sila? Naku po, Kaya, sinasabi mo gumamit kayo ng tinatawag na lihim na manual ng demonic cultivation para magsanay. At kayong lahat ay talagang mga demonic cultivator? Well, kahit na. Gusto naming magsanay ng mga teknik na demonyo. Ilang taon na kaming nagsasanay nang walang kahit anong bakas ng spiritual energy na naramdaman. Buti na lang, nakahanap talaga kami ng isang immortal master. Isang immortal master? So kayong lahat ay hindi mga artista? Mga artista? Hindi. Paano kayo nakarating dito? Tingnan mo. Ito yung kahoy na espada. Noong araw na yon, habang ako ay nagsesense ng spiritual energy ng langit at lupa, bigla kong nakita mula sa bundok na ito, ang isang kahoy na espada ay lumipad. Kaya napag-isip ko na may divine destiny ang lugar na ito. Kaya nga kami magkakapatid ay sinakop ang lugar na ito para lang magamit ang spiritual energy dito sa pagsasanay. Pero hindi namin inasahan na ang cultivation level ninyo ay napakalalim. Hindi ba't ito yung kahoy na espada na ginamit ni Matthew Sterling para matuto ng sword control? Gumana talaga. Hilahin. Nakita mo? Gumana? Medyo may talento ka pala. Huwag mong basta susukuan ang sarili mo. Tara na, Ana. Naghanda ako ng spirit rice para sa iyo. Salamat, Master. Ikaw muna, ma'am. Noong natapos ninyong magsanay ng sword control noong araw, nawala yung espada. Akala ko may staff na aksidenteng nawalan nito. Baka naman, siya. Noong nakita mo ang espadang ito na lumilipad sa kalangitan, nakita mo ba ang anumang mga wire na nakakabit dito? Mga wire? Ano yun? Hindi na. Alam mo, yung tali na humahawak sa espada. May nakita ka ba? Wala. Walang nakakabit sa espada. Kusa itong lumipad papunta sa akin. Kung ganun ang sitwasyon, Ganun ba? Ate, naiintindihan ko. Mabuti naman at naiintindihan mo. mag-isa ka lang kanina. Paano mo napalayas ang napakaraming tao? Yun. Ginawa ko lang ang itinuro sa akin ng guro. Ang mga spell. Una, gumamit ako ng spell para maging invisible. Ako dire-diretso lang akong pumasok. Tapos, gumamit ako ng Soul Sunder Slash. Hinabol ko ang leader ng Bright Haven Sect at pinagtataga ko siya. Nagtulungan sila para subukan akong paligiran. Gumamit pa sila ng magical artifact na nagkukunwaring kotse para mabangga ako. Sa isang kamay lang, tinalo ko silang lahat. Posible kaya, noong araw na yon, pagkatapos mong mag-practice ng sword kinesis, nawala ang espada. Akala ko may staff member. Ang nawalan, posible kaya.
Diyos ko, Diyos ko, gumamit nga siya ng invisibility spell. nagpa-practice nga siya ng cultivation. Oy, Guro ate, anong ginagawa ninyo? Bakit nandito ka rin? Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganyan? Sterling. Mr. Sterling. Pwede mo bang gamitin ang mahika para muling lumipad ang espadang ito? Hindi ko ito ginagalaw. Ito ay kusa itong lumilipad na espada. Hindi talaga ito special effects. Master, paano mo iyon ginawa? Walang pagkakamali. Sinulat ko ang label na ito. Dus, gamit ang marker, ilang araw na ang nakalipas. Ito ang tunay na bagay. Ginamit namin ang gatas at LED lights para makalikha ng tunay na spirit vein. Ang 3 milyon mula sa Second Young Master ay bumili talaga ng tunay na immortal. Director, nandito na ang lahat. Kaya, ang kulay gatas ng Spirit Springs. Wah, Pasensya na, nagsinungaling kami sa iyo. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ko na ito mula pa sa simula, mula noong una akong umakyat sa bundok at nakita ang lahat ng mga kahina-hinalang bagay. Talagang nagduda ako kung totoo nga ba ang cultivation. Ngunit sa tuwing nagsasanay ako, tunay kong nararamdaman ang presensya ng enerhiya. Hanggang sa dakong iyon, sa Hall of Scrolls, nakita ko ang mga foam board bookshelves. Bakit mo pa ipinagpatuloy ang pagpapanggap? Dahil dito lang, ako tunay na makakapagpahinga. Pagsunod sa Taiksu Records habang nagsasanay at ang mga teknik sa espada na itinuro sa akin ni Ma'am. Kahit na peke ito, nang itinuturo mo sa akin, tunay kang tapat. Franklin, may utang pa sa akin ang Young Master na 2 milyon at kalahati. Nawala na lahat. See ya. Tumigil ka sa pag-iyak. Ano ba naman ang pera? Ang pera ay wala. Kung gagastusin mo, kikita ka rin ulit. Tama ba? Hindi ba pwedeng iba ang tingin mo dito? Tayo ay nakapagsanay ng isang tunay na immortal. Kaya niyang lumipad. Whoosh! Tunay siyang immortal. Ang ginagawa mo lang ay umiyak. Tama ka. Franklin, nakapagsanay tayo ng immortal. Eksakto. Franklin, Nakuha natin ang buong proseso sa pelikula, di ba? meron tayo. Mabuti. Siya ay maging isang emperador na immortal sa hinaharap. Hindi ba tayo ang magiging crew na kumuha ng debut ng emperador na immortal? Eksakto. Franklin, sikat na tayo. Ngayon, may isa tayong problema. Dahil nagkagulo tayo ng ganito, paano natin ito ipapaliwanag sa Young Master? Ipapaliwanag? Nandito ako para gumawa ng pelikula. Kanino pa ako kailangang magpaliwanag? Isang emperador na immortal, naiintindihan mo ba? Nakapag-dokumentaryo ako tungkol sa isang emperador na immortal. Sa buong mundo, sino pa ang mas astig kaysa sa akin? Ipapaliwanag? Umalis ka! Tinatawag pa akong Master ng Immortal. Sa ilang araw, baka tawagin pa niya akong Bienan. At gusto mo ng paliwanag? Wala kang alam. Ayos na ayos ito. Ha? Nung una kitang makita, akala ko tanga ka. Nung una kong makita si ate, akala ko parang diwata kang galing mismo sa isang larawan. Pero nang maglaon, naisip ko,
Tanga ka talaga. Ni hindi mo nga nakilala ang Silver Ape Holdings. Pero ate, nang ipagtanggol mo ako, ang kinang ng mga mata mo. Ah, Ubo. Matthew Sterling, sabi sa akin ng direktor na si Second Young Master, ay magpupulong ng mga shareholders bukas. Master, bukas. Baba na ako ng bundok. alam mo ang balak ni Xiaoming Xuan. Iniisip niyang tanga ako. Pero kahit isang tanga ay alam na ang hamog mula sa Spirit Springs ay hindi basta-basta nagiging kulay gatas. Direktor, pwede bang palitan natin ang palabas ng The Real and Fake Gate of the Immortals? Si Mr. Sterling ang gaganap sa sarili niya. Si Helen ang gaganap bilang Saintess. Tungkol naman sa akin, ako ay gaganap. Ako ay gaganap bilang Guardian A. Gaganap din ako! Gaganap din ako! Direktor, hoy, bukas ay may kukunan tayo ng eksena sa ospital. Siguraduhing dalhin ang drone. Hoy, nakuha ko na. Hoy, bukas, kukunan natin ang iconic na eksena ng Immortal Emperor kung saan iniligtas niya ang kanyang ama. Sa totoo lang, mas gusto kong kuhanan. Ang matandang lalaki mula sa Gate of the Immortals na nag-aasawa ng anak. Bahala na. Kamakailan lang, unti-unti, ganap ko nang naangkin ang buong Sterling Corporation. Pagkatapos ng pulong para sa paglilipat ng shares bukas, kahit na magising ulit ang matanda, at umuwi mula sa bundok ang tanga kong kapatid, tapos na ang lahat. Binabati kita, binibining Ginoo. Oo nga pala, kumusta na ang tanga kong kapatid? Hindi siya darating bukas, di ba? Kakatawag ko lang sa direktor. Sabi ng direktor, normal lang ang lahat. Huwag kang mag-alala, binibining Ginoo. Bukas, siguradong nasa bundok pa rin yang tangang yan para magsanay. Hindi siya darating. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ang ganitong uri ng kanser ay hindi nagagaling. Maghihintay na lang sa kama hanggang sa mamatay. Walang pag-asa. Pero ang pasyenteng ito, gumaganda ang lagay. Ito ay walang iba kundi isang Himala sa kasaysayan ng medisina. Pero sa kasamaang palad, kahit na ganito, imposibleng makabalik siya sa malay tao. Hindi. Kaya niya. Binata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa ganitong kalagayan, mga doktor sa buong mundo ay walang magagawa. Bakit mo naman nasabing kaya niya? Kaya ko siyang pagalingin. Makinig ka sa kanya. Dahil siya ay isang nagsasanay. Hindi laro ang medisina. Ang brainstem ng pasyente ay 70% patay. Umalis na kayo. At huwag ninyong istorbohin ang pasyente. Hoy, doktor! Ito ang tagapagmana ng Sterling Corporation. Ayaw mo siyang gamutin? Maghanda kang matanggal bukas. Ikaw. Ayos lang, doktor. Hayaan mo siyang subukan. Anak siya ng pasyente. Kaya hindi niya ito sasaktan. See? Bibigyan ko siya ng isang pagkakataon. Kung may anumang palatandaan ng gulo, pipigilin ko siya kaagad. Salamat. Ang pagpapanggap na Diyos ay may hangganan. May aktibidad sa brainwave. Ito, imposible. Ito. Maliban kung magagamit niya ang magnetic fields para lusutan ang neural mapping. Nahanap ko na. Ginagamit lang niya ang consonance point.
Ayon sa mga libro, ang teknikang ito ay maaaring magbukas ng Ren at Du Meridians. Gising na siya. Matthew, Tatay, gising ka na rin sa wakas. Normal ang visual response at bumalik na ang muscle tone. Ito ang pinakadakilang himala sa kasaysayan ng medisina. Sa Smarius Sep, ganito ba kadali ang paggaling? Bakit pa natin kailangan ng mga libro sa medisina? Guro, nasaan ang inyong sekta? Tumatanggap ba kayo ng mga alagad? Pakiusap, tanggapin ninyo kami. Gusto rin naming matuto ng cultivation. Mga kasama, una sa lahat, salamat sa inyong pagdating. Ngayon, narito ako upang ipahayag ang isang malaking desisyon tungkol sa Sterling Corporation. Ito ay ang lahat ng shares na pag-aari ng aking kapatid, si Matthew Sterling. Lahat ng kanyang shares ay ililipat sa aking pangalan. Sandali. Alam ko na ito ay maaaring mukhang hindi karaniwan. Marami sa inyo mga nakatatanda ay maaaring hindi makaunawa, ngunit naniniwala ako na kapag nakita ninyo ang bidyong ito, kayo ay sasang-ayon sa aking mga ginawa. Lahat ng aking ginagawa ay para sa kinabukasan ng Sterling Corporation. Pakiusap, tingnan ninyo. Ano ba ang ginagawa niya? Naku, anong nangyayari? Tungkol saan ito? Tulad ng inyong nakikita, ang pagkahumaling ng aking kapatid ay nagpabaliw sa kanya, ni hindi na niya nakikilala ang sarili niyang ama. Paano niya mapamamahalaan ang korporasyon? Habang ang patriarka ay nakaratay sa kama, ang korporasyon ay kasalukuyang walang pinuno, bilang ang panganay na anak ng pamilyang Sterling, ang kanyang pagkahumaling. Sa mga bagay na ito ay isang ganap na kahihiyan. Sa pamilya, ang pamilyang Sterling ay walang tagapagmana. Sa kabutihang palad, narito ang pangalawang binata upang mamahala. Nitong mga nakaraang araw, ang pangalawang binata ay walang tigil na nagtrabaho upang panatilihing matatag ang Sterling Corporation matatag. Kaya naman, upang mas epektibong pamunuan ang Sterling Corporation patungo sa rurok nito, hinihiling ko ang inyong suporta sa pagpahintulot sa akin. Napamahalaan ang buong stake ng aking kapatid na si Matthew Sterling, buong stake. Sumasang-ayon ako. Ang pangalawang binata ay bata pa at may kakayahan. Ako rin ay sumasang-ayon. Sumasang-ayon ako. Sang-ayon. hindi ako sang-ayon. Senyorito, bakit siya nandito? Young Master, anong klaseng palabas ito? Akala ko ba sinabi nila na itong tangang ito ay nasa bundok pa rin para magpakalayo-layo? Paano siya nakababa? Kuya, bakit kasama mo pa rin ang mga manlolokong ito? Bakit ka pa rin nakikipag-ugnayan sa kanila? Ito ba ang sinasabi mong landas tungo sa pagiging walang kamatayan? Narinig ko na siya sa bundok na iyon ay nagpapanggap at nagastusan ang ating second young master ng $3 milyong. Kalokohan. Hoy, tama! Ang 3 milyong ito ay ang ginamit ni Xiao Ming-Xuan para linlangin ang kanyang kapatid na lumayo sa Sterling Corporation. Para dito, umupa pa siya ng buong team namin para gumawa para sa kanyang kapatid ng ganitong kapani-paniwalang panloloko tungkol sa immortalidad. Ito ay lahat ng mga transfer record ni Xiao Ming-Xuan. At dito ay lahat ng ebidensya laban sa kanya. Alam mong may cancer si tatay, pero sinadya mong ipagpaliban ang kanyang paggamot. Ang layunin mo ay ang agawin lahat ng shares. Ito second young master. Ito ay totoo ba? Naniniwala ka talaga dito? Siya at ang film crew ay nagtulungan para siraan ako. Lahat ng ito ay pake. Ano ba yan? Nagpakalayo-layo ako dahil sinabi sa Taiksu Immortality Records na ang consonance point ay makapagpapagaling ng mga meridian. Para iligtas si tatay kahit kasinungalingan man ito, handang subukan ko. Ngunit ikaw ay natakot na baka gumaling siya talaga, kaya ginamit mo ang panloloko ng film crew na ito para makialam. Ngunit ito, ang bagay tungkol sa immortalidad. Ay, mga immortal. Nakakita ka na ba ng immortal? Isa lang siyang tanga na nabaliw sa kanyang pagsasanay. Tingnan mo,
Ito ang Demon Slayer Sword. Binili ko sa Pinduoduo. Peke siguro ang espada, pero ang mga engkanto ay totoo. Kung sasabihin kong ang espadang ito ay kusang lumilipad, maniniwala ka ba? Hoy, lumilipad ang espada. Hoy, akala mo ba tanga rin ako? Ako. Walang mga tali. Ang espadang ito, talagang kumikilos ng mag-isa. Gets ko na. Magnetic levitation ito. Ikaw ang may pakana nito, Director. Di ba? Hoy, Young Master, wala nga akong hawak na remote. Paano ko magagawa yun? Ano? Young Master, tigilan mo na ang pag-aarte. Ang kapatid mo ay tunay ngang naging immortal. ako hindi ito. Ito ako. Gets ko na. Ito ay isang holographic projection. May drone siguro sa likod ko. Di ba? Talagang may drone. Drone. Walang sense ito. Ito, baka naman si Mr. Sterling. Ay tunay ngang naging immortal? Ito ay kontrol sa ulan. Gusto mo bang subukan, kuya, ang pakiramdam ng pagkaligo? Ah, Director, patayin mo ang effects. Galing sa hose ang ulan na ito. Sa hose? Tigilan mo yan. Pasensya na, Young Master. Limitado ang budget ng produksyon. Ang ulan ay nakasalalay lang kay Mr. Sterling sa pagbigkas ng engkanto ng manual. Walang refund o palitan. Kahit na may mga daya ka, tatay, terminal na yan. Kung napakagaling mo, ilabas mo rin siya. Ah, paano mo nalaman? Hindi siya makakapunta. Chairman, gising na kayo. 3 taon siyang koma. Imposible yan. May ni Matthew ang consonance finger para pagalingin ako at tinuruan pa ako ng qigong. Ano naman kung gising ka na? Nasa kamay ko na ang mga shares mo. Nakaimprenta na ng selyo mo. Peke, ang tunay na selyo ay nandito. Tatlong taon na ang nakalipas nang pekein mo ang selyong yan. Sinadya kong mag-iwan ng puwang sa marka ng Sterling. Hindi mo man lang napansin. Ano naman kung marunong ka ng mahika? Sigurado akong takot ka pa rin sa stun gun. Duckpin siya. Kuya, kaya ko nang gibain ang isang kotse ngayon. Ang ilang stun gun ay hindi makakapigil sa akin. Imposible. Paano ba naman magiging immortal ang isang tao? Akala mo ba talagang tanga ang kapatid mo? Pinili lang niya ang isang landas na hindi mo nauunawaan. Tulad ng hindi mo mauunawaan na ang negosyo ng Sterling ay hindi nangangailangan ng mga plano, kundi ng puso. Dahil magkapatid tayo, ayaw ko ng mga shares na ito. Ngunit, ikaw, ay dapat mag-surrender at bayaran ang ninakaw na pondo. Ako. Sumusuko na ako. Ako. Sumusuko na ako. Simula ngayon, si Ming Xuan Sterling ay suspendido sa lahat ng tungkulin. Matthew, ikaw ang magiging bagong CEO. Sinusuportahan ka namin, G. Sterling. Tatay, Ming Xuan, ayaw na kitang makita ulit. Sa totoo lang, gusto kong itatag ang Mistvale Sect bilang isang holding corporation. Ang negosyo natin ay pangunahing magsasama ng Spirit Springs Milk, mga programa sa pagsasanay para sa immortalidad, at logistics ng paglipad gamit ang espada. Lahat ay welcome na mag-invest. Di ako na ang magiging direktor ng film division. Gagawa tayo ng The Immortal Emperor's Mortal Diary. Hoy, Sali ako. Gusto ko sumali. Gusto kong mag-invest. Ako rin, handang magbayad ng 300 milyon para sa 1% stake. huwag kayong magmadali. Sundan ninyo ako. Sundan ninyo ako. Gusto mag-sign up? Dito. Pag-usapan natin ang proyekto. Tama? Oo nga pala.
Ako at ang tatay ko talagang kailangang magpasalamat sa'yo sa pagbayad sa utang ng pamilya namin. Tama lang ang ginawa ko. Kung hindi dahil sa'yo at sa tatay mo, hindi ako magtatagumpay sa cultivation ko. Ngayon, alam na ng buong mundo na ikaw ang Immortal Emperor. Paano mo plano pangasiwaan ang korporasyon? Una, gagamit ako ng telepathy para magkaroon ng video conference. At pagkatapos, ang aking 4 na disipulo ang maghahatid ng mga package gamit ang paglipad ng espada. Oo nga pala. Gusto mo bang maging corporate brand ambassador? Ako? Sino bang may gusto niyan? Pero, naisip ko na ang slogan para sa Spirit Springs Milk. Eto, tingnan ninyo dito. Mag-invest ng 100,000 at makakakuha ng intro to sword flight. Hindi ka magsisisi. Deal ito ng isang buhay. Master, ang korporasyon natin ay kailangan pa rin magkaroon ng kaunting klase. Hoy, bossing, tungkol sa negosyo ng kumpanya. Sa tingin mo ba kailangan nating mag-adjust? Spirit Springs Milk. Ilulunsad ito sa susunod na linggo. Pampalakas ito ng immune system. Oh, Nakipagkasundo ka na sa crew ng direktor para sa isang collaboration. Isang cultivation documentary. Lampas 100 milyon ang views nito. Spirit Springs Dairy. Sumipa ng 10 beses ang valuation nito. Mabuti. Matthew. Natutunan ko ng lumipad gamit ang espada. Master, telekinesis ang gamitin mo sa susunod. Huwag puro lakas lang. Mag-invest ako ng 300 milyon para buksan ang Mistvale Sec Media. Espesipiko, para mag-film ng cultivation shorts. Franklin Porter, ikaw ang magiging lead. Ako? Hindi ako magaling na actor. Okay lang. Pampagaan lang ng loob ang role mo. Ako ang gaganap na fairy. Kuya, ako nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Bibigyan kita ng 2 option. Una, pumunta ka sa bundok para sa cultivation training. Pangalawa, maging spokesperson ka para sa Spirit Springs Milk. Ang slogan ay, uminom ng Spirit Springs. Layuan ang mga dark cultivator. Ako kukunin ko ang cultivation class. 3 milyon ang tuition. Gagaling ito sa account mo. Sige, salamat kuya. Lapit kayo at tingnan ninyo. Subukan ninyo ang lumilipad na espada. $300. Uminom ng gatas ng Spirit Springs. Makakuha ng libreng agimat. Kita mula sa turismo. Nalampasan na ang tradisyonal na negosyo ng grupo. Tradisyonal na negosyo. Sigurado ka ba? Gusto mo silang turuan ng breathing techniques? Pangunahing kaalaman lang naman. Ang pinakamahalagang bahagi ng pagsasanay ay ang pagkakaroon ng malinaw na isip. Halimbawa, kagabi, nagpuyat ka sa panonood. Gulo na ang pulso mo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Nasa Middle East ako. Nakikipagnegosasyon para sa Desert Spirit Springs Project. Gusto nilang import ang ating dry ice mist technology. Tatay, peke ang mga Spirit Springs na iyon. Hindi mahalaga kung totoo o hindi. Ang mahalaga ay ang konsepto. Oo nga pala, kailan mo dadalhin si Helen? Sa bahay natin para maghapunan? Ako. Kailangan kong tingnan ang inventaryo ng gatas. Ng Spirit Springs muna. Matthew, Guro, ano iyon? ano sa palagay mo kay Helen? Anong klaseng tao siya? Wala naman. Nagtatanong lang ako. Sa tingin ko, ma'am, ay parang anghel na nahulog sa lupa. Peke rin siya. Pakiramdam ko, napakabait sa akin ni ma'am. Ay tunay. Hoy. Nandito na siya. Oy. Wow. Talaga bang kayo ay naghahatid ng package gamit ang lumilipad na espada? Ito ay isang pagsubok lamang sa matinik na landas tungo sa immortalidad. Kahit ang mga tunay na immortal ay kailangang harapin ang kanilang sariling mga pagsubok. Tingnan ninyo. Nahulog ang immortal mula sa kanyang espada. Gusto kong mag-order
Nakakatulong ang gatas na ito sa paglilinang. Iskan ang koda upang maidaunload ang Immortal Express. 30% deskwento sa unang order mo, kasama ang isang commemorative cultivation postcard. Hi. Bilis, bilis. Aray, bilis. Susunod na hakbang, gagawa tayo ng pagpapagawa ng proxy para sa mga pagsusulit sa aura. Paghahatid ng pagkain gamit ang lumilipad na espada, mga kasal ng mga immortal. Chairman, ang bagay na ito sa pagpapagawa ng proxy para sa pagsusulit sa aura, hindi ba ito ilegal? Anong dapat katakutan? Hayaan si Matthew ang magproktor ng mga pagsusulit gamit ang mahika. Ito ay magiging ganap na batas. Ibigay mo ito kay Ma'am Elena para sa akin. Para pasalamatan siya sa serum sa pagpapapaganda ng buhok. Nag-aalala pa rin tungkol sa buhok sa klase ng cultivation? Franklin Porter, ang estilo ng espada na nagpapakalbo na itinuro niya, nawawalan ka ng isang dakot na buhok sa tuwing nagpa-practice ka. Ako, Mga estudyante ng klase sa cultivation, makinig kayo. Mag-aaral tayo ng mga teknik sa pag-aayuno mamayang hapon. Ang sino mang mahuling kumakain ng merienda ay mababawasan ng credit. Ginoong Sterling, kailan ipapatupad ang proyekto ng Spiritual Energy Power? Una, ayusin muna ang problema sa produksyon ng dry ice machine. Sa ngayon, kulang na ang gatas ng Spirit Springs. Narinig kong kaya mong hulaan ang lindol. Sa loob ng 3 araw, uulan sa Rivermore. Ano? Yan ang sabi ng weather forecast. Humahanap ng mga immortal, kasama ang tirahan at pagkain. Buwan ng sahod, 100,000. May immortal pa lang, pumunta rito. Tatay, nandito tayo para pirmahan ang partnership agreement. At mag-hire ng konti sa tabi-tabi. Kailangan nating sumabay sa panahon at lumapit sa globalisasyon. Alam mo naman pala na peke ito. Bakit hindi mo kami isiniwalat? Bakit mo pa ipinagpatuloy ang pagtuloy sa laro? Sa totoo lang, noong una, hindi ko mahanap ang paraan para sumipsip ng spiritual energy. Yung mga LED lights nyo at ang gatas ang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagtitipon ng enerhiya. Hindi mo talaga kami sinisisi? Guro at ma'am, bawat kabutihan na ipinakita ninyo sa akin sa ating pang-araw-araw na buhay, ramdam ko lahat iyon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magtatagumpay sa aking pagsasanay. Paano ko kayo masisisi? Ginoong Porter, may mga nanonood na napansing ang enerhiya ng espiritu ng bukal ay mga LED lights lang at mga dry ice machine. Scam lang ba ang lahat ng ito? Medyo mababaw naman yan, di ba? Ang totoong espiritu ng bukal ay hindi basta nakikita ng mga mata. Nakikita mo ba yung mga tubo? Diretso yan papunta sa network ng Netherworld. Ang mga dry ice machine ay mga humidifier ng espiritual na enerhiya. Ang mga LED light na ito ay mga spirit gathering spectrometer. Noong nagte-training pa ang aking immortal emperor, ganito ang ginawa niya. Ang diwa ng espiritu ng bukal ay umiiral kung naniniwala ka at wala kung hindi. Hoy, bilisan mo! Tara na, lahat, dito! Magsisimula na ang seremonya ng ikakasal. Halika na. Una, yukod sa Spirit Shield. Pangalawa, yukod sa espiritu ng bukal na gatas. Pangatlong yukod. Sige. Tama na ang daldal. Hoy, ang pagbibigay ng sobre ang mahalaga. May fertility charm sa loob ng tsokolate. Makikita mo ang resulta sa loob ng 3 buwan. Tatay, pulbos na herbal na gamot lang yan. Hindi mahalaga. Binasbasan niya ng espiritual na enerhiya. Gamot yan sa lahat. Naku po. Sect Leader, narito na ang iyong banal na kasulatan sa pag-aasawa. Sa wakas, hinintay ko rin ang araw na ito. Lahat mangyaring sundan ang opisyal na TikTok account ng Mistvale Sect.
Magli-livestream tayo ng wedding suite pranks mamayang gabi. Ayos? Mas komportable talaga ang modernong damit. Muntik na akong tusukin ng hairpin kanina. Okay lang. Sa susunod magkakaroon tayo ng western style na kasal. Magsuot ako ng suit habang lumilipad sa aking espada. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba, magiging immortal ang mga tao balang araw? Marahil, ngunit para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang makasama ka. Ang matagpuan ang sarili nating banal na koneksyon dito sa mundong ibabaw. Kayong dalawa, mga bagong kasal, bumaba kayo at magpa-picture para sa promo. Kailangan nating mag-trending topic bukas.